So nandito tayo ngayon sa ating apalayahan para magtuturo din sa ating kaunting kaalaman. Tulad dito, tanggalin nyo muna. So yan, kapag hindi niyo ito tanggalin, yung mga nutrients na galing sa lupa o sa ating organic o sa ating pataba, so dito na magpo-focus sa kanyang pinakaunang bunga maka-farming. Magandang araw. So nandito na namin yung ka-agri mga ka-farming. So ngayon lang tayo nakapag-vlog ulit dahil na busy tayo sa pagtatanim ng mga gulay. So update ko kayo sa ating mga tanim dito, kung anong mga tanim natin. So ayan, so na-busy ang ating presidente, na-busy ang ating busy talaga tayo mga farming. So nandito tayo ngayon sa ating apalayahan para magtuturo din sa ating kaunting kaalaman kung paano palalaguin at patutubuin ang ating apalaya. So yan, nabubulo lang namin yung kaagring. So yan, so bago lang natin nalagyan ng kaputan. So nylon yung gamit natin. So ito na yung update sa ating apalaya. Ito ay mga 3 linggo na simula ng ating itinanim mga ka-farming. So yan, sobrang taas na. Umabot na ng kaniyang balayan. So yan, kung ano bang mga paraan natin sa pagtatanim ng apalaya or sa pag-pruning at paano ba payabungin yung anong mga tips. So kasama natin yung mga kasama natin yung ating anak, yung ating anak. So yan, ganyan kalaki yung ating apalaya. So maliit lang pala ito mga ka-farming, nasa 200 plus kapuno lang ito mga ka-farming. So yan, so hanggang sa dulo mga ka-farming. So yan mga ka-farming, ituturo ko kung anong mga paraan natin sa pagtatanim ng mga gulay. Ito lahat mga ka-farming, tingnan nyo. So hindi pa natin nagunahan dahil busy pa tayo dahil nagtatanim tayo kahapon ng ibang gulay. So ito lahat, so hanggang doon mga ka-farming. So tayo lang ang gumagawa dito, so para makatipid, wala tayo kasing pera. So ano bang paraan natin sa pagtatanim ng apalaya para maganda ang bunga, tapos mataba or yayabong yung ating apalaya. Kapag mayabong or labong yung apalaya, marami din yang bunga. So ang una kong ginagawa mga ka-farming, kapag magtanim ng apalaya, so dito muna tayo sa kanyang puno. So dito sa puno mga ka-farming, naglagay tayo ng organic material. So ginagamit ko ng organic is pig manure, yung organic na talaga, yung stock na mga ka-farming. So ilalagay ko, sinamihan ko mga ka-farming para mataba talaga yung ating apalaya. So yan, ganyan kataba ang ating apalaya. Meron dyan din yung bladder natin. So yan, so naglagay din tayo ng synthetic fertilizer tulad ng complete at urea, pero maliit lang mga ka-farming. So yan, sobrang dami ng sagbot. So yan, dito naman sa kanyang puno mga ka-farming, tinanggalan natin siya ng mga sanga dito. So dito na natin sila patutubuin sa itaas mga ka-farming. So yan, dapat talaga tanggalan nyo yung mga sanga dito. Kapag meron kayo makita bunga, so pinakaunang bunga tulad dito, tanggalin nyo muna. So yan, kapag hindi niyo ito tanggalin yung mga nutrients na galing sa lupa o sa ating organic o sa ating pataba, so dito na magpo-focus sa kanyang pinakaunang bunga mga ka-farming. So dito hindi na siya yayabong or mulabong mga ka-farming kapag patutubuin mo to. So dapat tanggalin mo to. So yan, so dito na sa pangalawang bunga. So tulad dito, ito na yung pangalawang bunga niya. So yan, ito na yung patutubuin para mayabong na din sa itaas, tapos marami ng sanga mga ka-farming. So yan yung mas sikreto kapag magtanim ng ampalaya mga ka-farming. So ito, meron na siyang maraming bunga, yung unang bunga. Kaya tanggalin lang para dadami sa susunod na bunga. So dadami. So yan lang yung paraan mga ka-farming kapag magtanim ng ampalaya. So ganyan kataba, ganyan din kataba yung lupa, yung damo mga ka-farming. So yan, so ipapakita ko yung
organic matter natin. So mas maganda talaga kapag magtanim kayo ng mga gulay, maglagay kayo ng organic material tulad ng mga pig manure, cow manure o mga compost. So yan, maganda talaga para makatipid kayo sa abono, at pwede na rin hindi kayo maglagay ng abono maka-farming, lalo na kapag sa backyard lang, yung tayo lang kumakain. Mas maganda is hindi talaga tayo gagamit ng mga synthetic. So sa atin more in organic tayo maka-farming. So maliit lang yung mga synthetic. So dito hindi pa tayo nag-spray kahit isang beses maka-farming. Kung napapansin nyo, kapag more in organic talaga inyong tanim, so mayroong bunga, isa tanggalin natin, hindi din siya masyado atakihin ng insekto, mga insekto maka-farming. So yan, sobrang ganda ng ating ampalaya. Sana hindi pa rin natin ang hawak ng panahon kapag bagyuhin o anong dadaan na mga pagsubok. So hindi pa rin natin ito masasabi na pera na. So update ko pa rin kayo dito maka-farming kung kapag bubunga na ito, yung medyo labong nasa itaas. Kita ko din naman sa inyo yung tanim natin na talong mga ka-farming dun, at pakita ko yung organic matter na ating ginagamit sa ating mga gulay. So yan mga ka-farming, dito na tayo sa ating tanim na talong, at meron din tayong kaunting tanim na atsal mga ka-farming para pang lamas natin. So yan, dito pala yung ginagamit natin na organic matter. So ito yung dumi ng ating baboy. Yan, sobrang ganda na, lupang lupa na talaga. So kapag meron kayong mga alagang baboy, mas maganda imbak yung sa kilid sa mga tatlong buwan. So pwede nyo nang gamitin yung organic matter para gamitin sa ating mga tanim ng mga gulay at mga fruits. So yan, so ito ang ating talong. Wala pa itong abono. So tingnan nyo, ang ganda na ng kanyang tubo kahit wala pang synthetic. So organic lang. So kahapon nagtanim din tayo dito ng kaunting okra. Ito yung okra natin tinanim kahapon mga ka-farm. Yan. So isinidling natin para lahat talaga ng buto is tutubo. So yan lahat yung tanim natin na talong. So konti lang din ito, nasa 200 plus kapuno lang din. So yan, so yan yung update sa ating mga tanim na mga gulay. Yan. So yun mga farming, ang daming bunga ng ating guava. So yan, hindi ito hybrid pero malaki ang kanyang bunga. So ito, so yung bunga niya, hinog na ito mga farming. So medyo inatake ng mga insekto. So yan, sobrang dami ng bunga ng biyabas. Yan. So yan yung vlogger natin. Hello guys. Ito naman yung aking anak na pinaka guwapa. Hello to my guys. Hello. So yan. Yan yung update natin mga farming. Farming, hanggang dito na ating vlog. So kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag niyong kalimutan mag like and share sa ating mga video, at maraming salamat sa paraging nanonood. So pasensya na, natagalan tayo sa pag-upload. So wala muna tayong adventure mga farming. Dito muna tayo mag-focus sa pagtatanim ng mga gulay at pagtuturo ng ating kaalaman sa pagtatanim. So ayun mga farming, thank you for watching. Bye bye.